Bakit hindi nagdadasal kay Mama Mary ang SDA? Dahil hindi siya Diyos at hindi niya kasama si Kristo sa langit. Okay. Wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mahal na Birheng Maria ay ating Diyos. Bakit hindi nagdadasal kay Mama Mary ang SDA? Dahil hindi siya Diyos at hindi niya kasama si Kristo sa langit. Okay, itong punto na ito. Bakit hindi daw po nagdadasal ang Seventh-day Adventist sa kay Mama Mary? Bakit po? Number one, hindi daw po siya Diyos. Normal naman po sa mga SDA na hindi po nagbibigay pugay sa mahal na birhen. Bakit po? Kasi sulpot po sila eh. And wala po silang koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po hindi po nila dama yung tinatawag na bilang isang kabilang ng isang pamilya kumbaga. Bakit po? Kasi outside po sila sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo eh. And at the same time, maliban sa wala po silang koneksyon sa Panginoong Jesucristo, hindi po nila kilala yung totoong Kristo na meron pong ina na yung mahal na Birheng Maria. Ang pagkakakilalang po nila patungkol sa mahal na Birheng Maria ay yung lang po nakasulat sa Biblia. Yung Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi po ganyan pagkakakilala eh. Bakit po? Kasi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sinamahan po ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po'y nandito sa sanlibutan pong ito. Nung sumasama po sa kanya mga apostol, tinuruan po niya yung mga apostol po niya, and at the same time, ayon, binigyan po niya ng utos na magturo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. And ang mga apostol, alam po nila na existido sa panahon na yan, nandyan po yung ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kilala po nila ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa presentations ng mga ebanghelyo at ng mga sulat ng mga ibang mga apostol at mga disipulo, hindi po absent ang mahal na birhen. Always po nilang binabanggit ang pangalan ng mahal na birhen. Bakit po? Kasi meron pong kinukoneksyon ang mga apostol sa mahal na birhen sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi magiging useless po ang mahal na birhen kung wala ang Panginoon eh. Meron pong koneksyon ang mga apostol sa mahal na birhen dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga, yung mga tagasunod, yung mga disciples, yung mga sumunod sa mga apostol from the 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, hanggang ngayon, meron po tayong tinatawag na function or meron po tayong responsibility to act as a son and daughter of God, yung tinatawag na adopted sons and daughters of God to believe and inaangkin po natin or tanggapin po natin o tinatanggap po natin na itong ating mahal na ina, mahal na po, siya ang mahal na Birhen Maria, siya po yung mahal po natin na ina. Bakit po? Kasi may connection po tayo sa mga apostol eh. May connection po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, yon, hindi po sa nagbibigay po sa mahal na Birhen, bakit po? Kasi wala naman po connection ang SDA sa Panginoong Jesucristo at sa mahal na Birhen. Normal po yan sa kanila. Number 2, wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mahal na Birheng Maria ay ating Diyos. Sino bang merong sira ang utak na nagtuturo o naniniwala ng mga Katoliko na ang mahal na Birheng Maria ay Diyos? Wala pong ganyan eh. Wala pong ganyang katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero ito yung binabanggit ng defensor sa Badista. Bakit po? Para meron po silang madin lang ng mga inosenteng Katoliko. Parang kinokondisyon po nila yung mga isip ng mga inosenteng Katoliko na ang mga Katoliko nagtuturo na ang mahal na Birheng Maria ay Diyos. Hindi po. Bakit po? Kasi ito po kasi yung katuruan natin eh. Katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa pamamagitan po ng Kwe-Kom-Kwe, itong Athanasian Creed na na-compose po itong mga 3rd to 4th century. Ito po yung sinabi ng credo po natin. Okay, ito ha. Whoever wishes to be saved need above all to hold the Catholic faith. Ang sino man pong gustong maligtas, kailangan tindigan natin, hawakan natin yung pananampalatayang Katolika. Unless each one preserves this whole and inviolate
he will without doubt perish in eternity. So ibig sabihin, kapag hindi po natin hahawakan yung pananampalataya po natin, hindi po tayo makakapunta doon sa langit or hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. So ngayon, ano yung sinabi ng Credo po natin? But the Catholic faith is this, that we adore one God in the Trinity and the Trinity in unity. So ito po yung pananampalatayang Katolika. Now, this is the Catholic faith. We worship, we adore one God in the Trinity and the Trinity and unity. In unity rather. So ngayon, sino po yung Santissima Trinidad? Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi po kasali ang mahal na Birheng Maria. Hindi po. Wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na sa Santissima Trinidad kasali po ang mahal na Birhen. Wala pong katuruan po tayo niyan. Wala. So dito pa lang, itong depensor sa Badista na ito, nagsisinungaling. Bakit? Kasi parang kinokondisyon po niya yung mga manonood sa kanyang tinatawag na video, kinokondisyon po niya na naniniwala po tayo sa mahal na Birheng Maria na tinatawag na Diyos. Wala po tayong katuruan na ganyan. Wala po tayong katuruan na ganyan. Number two. Ang paniniwala po natin sa mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos na anak. Bakit? Kasi naging tao po yung anak . Ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad, naging tao po ito. At tumira sa sinapupunan ng mahal na Birhen for 9 months. So, syempre, pag sino po yung magbubuntis, sino po yung magdadalang tao, yung responsable nagdadalang tao, ang tawag ng bata doon sa nagdala po sa kanya for 9 months, ang tawag po niya ay ina. So, hindi po pwedeng sasabihin natin na ina ng pagkatao lang. Bakit po? Kasi ang mahal na Birheng Maria, hindi po pagkatao yung ipinagdadalang tao po niya. Ang ipinagdadalang tao po niya ay ang Panginoong Hesukristo, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. So dyan pa lang, first salvo pa lang ng kanyang mga sinasabi, yun, pinapakita na po natin yung kasinungalingan po niya. Okay, continue. Tinuod gid nga igsisimba nga iya sa atong Ginoong Hesukristo ang adlaw ikapito mao sa adlaw. Kay mao gina siya ang nakasulat sa Biblia. Kay nga man kana akong Sunday ang nag-implement na tao na dili ang Ginoo. Ang pinaka-original nga adlaw nga igsisimba nga alang sa Dios Sabado. Kay mabasa gid sa Biblia. Nakasulat gid sa Biblia. Ikapitong adlaw, mao ay gibalaan, gipanalanginan sa atong Ginoo. Wala gid mabasa nga Sunday. So ang Sunday igsoon ang nag-implement ana si Constantino the Great, usa ka emperador sa Roma. So asa may atong sundon ang kanang gikan gid sa Ginoo o ang gikan sa tao. So siyempre kanang gikan gid sa Ginoo aron sigurado nga dili ta makasupak o aron sigurado nga makasunod sa kinaharian sa langit. Kaya salamat and to God be the glory. Hisgutanan na pong gitawag og Sabado. Basta nga itong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining mga member sa sektang gitukod og mga Amerikano, particularly kining Seventh-day Adventist, wa laing tawag ining pagtulunan nga ilahang i-present or kanang ilaha bitong ihatag nga ikasupak kadala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, puro ra gyud kung dili igpapahulay. Tawag ining mahitungod sa pagkaon sa dugo, pagkaon sa mga dietary laws sa gitawag og mga Hudyo. Pero dili ta na i-focus. Ang atong i-focus karon kining argumento sa tuang higala nga gitawag og dili Katoliko. Sumala pa niya asa man itong sundon kining pagtulunan ba sa tao, kining gi-implement sa tao or kining gi-implement sa Dios nga adlaw ipapahuli. Kasi sumala pa niya ang original mo gidaw sa adlaw ipapahuli Sabado. Siya nag-ing Sabado. Ang problema na kay tawag ining sige claim kunya wa siya labot sa iyang gi-claim. Bisan gani ang ilahang gi-claim dili pod mangilabot nila nganuman kay way connection ang Seventh-day Adventist ug ang kining Judaism. Kay tuang basahon ang balang kasulatan kining biblical Sabbath mo ni ang adlaw nga igsisimba sa mga Hudyo, dili adlaw igsisimba sa mga Kristiyanos.
O kanang adlaw igsisimba sa mga Hudyo manggod mga sir mga ma'am, nagpabilin manggod na. Wala gid na mawala o wala po na giwala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung naa may sugo ang simbahang Katoliko concerning sa gitawag og pag-substitute or replace sa gitawag og particular day concerning sa Sabbath, dili na applicable dito sa gitawag og mga Hudyo. Applicable na sa Kristiyano o sa Katolikong simbahan. Walay labot ang mga Hudyo. Kay bisan gani until now, ang kanang maong adlaw ipapahulay, nagpadayon na sa mga Hudyo. Dili pwede nga dili na magpadayon sa ilahang. Ngano man kay mao na ang ilahang walay bugto nga kasabutan, tali kanila nga mga Israelita og sa Dios. Kita ka dili man ta apil ng Israelita. O kining mga gipangtukod og Amerikano, dili man sila apil anang gitawag ng Israelita, pero question ano mag-apil-apil gyud. Di ba? Okay, second point. Kung maingom gatag Sabbath na ay giingon nga Jewish and Christian presentation of the Sabbath. Ang Jewish Sabbath mo na ika-7th day. Ito ang basahon ang balaang kasulatan, pero syempre ang counting sa ika-7th day magsugod gyud na sa ilang first day of work. Basahan gud ninyo ng Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 9 hangtod sa 11, di ba? Nakatrabaho ka sa unom ka adlaw apan sa ikapito ka adlaw mo pahulay ka. No, di ba? Mo man nagdiskuti sa balaang kasulatan. So, ang counting of days nila para makaabot sila sa 7th day, magsugod sa adlaw sa ilang pagtrabaho. So, ang unang adlaw sa ilang pagtrabaho is adlaw Domingo. So, mao na mutakdo sa ato ang kalendaryo o kining Saturday sa ato ang kalendaryo, kay ang first day of work manggod sa mga Hudyo Domingo. E sa mga Kristiyano, kung ato ang sundon ang interpretation sa biblical Sabbath, ang first day of work nato dili Domingo. Ang first day of work nato Monday. Muna kung ato ang tan-awon pag Sabbath na ay Christian and Jewish presentation, nagadepende sa pag-present sa gitawag og religion concerning sa interpretation niya sa Sabbath. So, ang interpretation sa mga Hudyo, siyempre ang first day of work nila Sunday, sumutakdo yun og Saturday sa ato ang kalendaryo. Pero kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano nga mga Katoliko, ang first day of work na to, dili man Sunday. Ang first day of work na to, Monday. Nga naman, tungod kay, kanang moong gitawag adlaw, sa Domingo, magud kinahanglan na cessation of work, nga naman, kay kanang nga panahon, gisimba nga to ang Ginoong Kristo. So, ang ato ang first day of work, Monday, dili Sunday. So, muna, pag abot og Sunday, kung first day of work na to ang Monday, so, ika-7th day na to, ang gitawag og Sunday. So, walay nakasupak. Ang ingon sa balang kasulatan, ika-7th day. So, ang counting from the first day of work nimo. So, wala makasupak ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Number 3, kanang giingon na Sabbath sa balaang kasulatan, kasabutan na tali sa Dios ug sa gitawag og mga Hudyo. Diba? Gipagawa sila sa Ehipto, kay naulipon sila sa Ehipto for 430 years. Muna Exodus chapter 31, verse 16, gitagaan sila sa Dios og kasabutan. Ang kinahanglan silang mutuman ini kay pagpadayag kini nga gikuha sila from the slavery of Egypt. Muna kana ang kasabutan forever, eternal na ang kasabutan tali sa Dios og kanila. So sila may nag-implement, ang Dios mo nag-promulgate, ang Israelita mo ay nag-implement. So ang ilang implementation mo to kung saan nila pagsimba ang Ginoong Dios. So mo na sa mga Hudyo, ang reason nga nang gitagaan sila og pagpahulay tungod sa hinungdan nga naulipon sila sa Egypt for 430 years. E sa mga Kristiyano, wa man ta maulipon sa Egypt for 430 years. Naulipon man ta sa sala. So unsa man adlaw gipagawas ta katong proklamasyon sa pagpagawas nato from the slavery of sin, dili man Saturday. Kaya kanang panahon gilubong man si Ginoong Jesucristo. Ang adlaw, ang proclamation ni Ginoong Jesucristo nga nakagawas ta from the slavery of sin, mauning adlaw Domingo, mao na ang victory niya. Proclamation sa iyang victory ug ato siyang gitawag og simbahon. Muna kung ato ang tan-awon ang balaang kasulatan, real lang kaayo isgutan ang Friday, real lang kaayo isgutan ang gitawag og Wednesday, Monday, real lang kaayo. Talagsara ka makabasa.
Pero sa New Testament, always good na ginasulti ang adlawng Domingo. O for example, kanang sa Gospel according to St. Matthew, Sunday. St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John. Ang Acts of the Apostles, Acts chapter 20 verse 7, Sunday gihapon. Ang 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, Sunday gihapon. Ang Revelation chapter 1 verse 10, Sunday gihapon. So, anong ginabalik-balik man naglitok sa mga apostolos? Kung sa may significance anang adlaw? Nga naman kay importante sa mga apostol ng adlaw kay mauna ang proklamasyon sa kadaugan ni Kristo against sa kamatayon. O, historically speaking, kanang maong gitawag og pagpahulay o kanang maong pagsimba kang Ginoong Kristo adlaw Domingo, gibuhat na sa mga apostol for the first 100 to 200 years apil ang ilahang mga disipulo. So, mauna ko na to makitaan, duha ang naa sa gitawag og bala ang kasulatan kanang seventh day nga tuno sa kalendaryo nga Saturday o kana pong Sunday kung sa counting of works ta magbase ika seventh day Sunday kung sa counting of works pero kay syempre ang mga Biblia magud karon na ay gitawag og dynamic form of translation para mas masabtan siya mo nang translate into tawag ini nga sa tuang konsepto sa tuang magsilbi estado sa karon nga panahon mo nang Sunday ang gibutang first day of the week. So ingon ana mga sir mga ma'am. So karon ang mahitabo is kanang word na Sabbath general term that refers to the action nga simbahon ang Ginoong Dios. Sa mga Hudyo gisimba ang Ginoong Dios nga natunong, gisimba nila ang Ginoong Dios nga natunong sa adlaw sa mga Romano nga Day of Saturn or Saturn's Day or Dies Saturni. So, pero wala nagpasabot nga gisimban nila si Saturno. O, di ba? Kita pod ng mga Katoliko, ang atuang gitawag og pagsimba na atulpod sa mga Romanong pagano nga gitawag og sun god, di ba? Pero ang mga apostol ana katong mga unang mga disipulo dili sun god or tawag ining solis dies ang ilahang tawag ni anang mong adlaw kung dili Deus Domini, adlaw sa Ginoo. Ingon ana ang ilahang gitawag og term muna sa first century. After sa first century, di ba gisulat man sa first century itong first day of the week, tawag ining in the early second century katong Saint Ignatius, ingon niya ngayon ang pagpahulay-pahulay anang sabat kay dili ta mga Hudyo. Dili na to i-Judaize ang atuang tawag anang faith. Pagka second century, Saint Justin the Martyr. Sa may gihimo, gihulagwan ni Saint Justin the Martyr ang adlaw sa ilang pagsimba, adlaw Domingo. Nya pagkauman sa 3rd century kanang giingon nila nga gideclare ni Constantino, ingon sila nga sa Constantino ang nag-implement wrong. Mo ni kapait ninyo kay magbasa-basa mo og tawag anang kasaysayan, katulad pong kasaysayan, ang inyo ra pong magustuhan basahon, dili niyo basahon ang kinatibuk ang konteksto ni anang maong kasaysayan. Dili ka makabasa sa gitawag og kasaysayan nga ang mga apostol, ang mga disipulo sa mga apostol nagsimba kang Kristo adlaw Sabado. Di gyud ka kabasa. Kung naa kay mabasa nga ang mga apostol ni sulod sa sinagoga adlaw igpapahulay tungod kay balaod nila na. Dili tungod kay nagpractice sila according sa gitawag og pagsimba sa mga Hudyo. Gani kun imong basa ang balang kasulatan, basta mosulod sila sa sinagoga adlaw igpapahulay, ilang i-convert ng mga Sabadista. Ilahang kumbensyon kay para mutuo kang Kristo nya naa sila'y adlaw sa pagsimba, maunang gitawag og adlaw Sabado. So sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, Jewish Sabbath mo tong 7th day of the week nga natunong sa tuag sa Saturday. Nya sa Kristiyano, kanang Christian day of Sabbath mo nang gitawag og Sunday. So karon ang question niya, asa man nga to ang tawag ining sundon? Kanang gi-implement sa Dios or kanang gi-implement sa gitawag og tao? Remember, before Constantine, naa na ng pagsimba sa mga Kristiyano adlaw Domingo. Ang gihimo ni Constantino lang to legalize the day of worship sa mga Kristiyano. Nga naman kay before Constantine, illegal man na. Pag legalize, buti pasabot, free na sila, mo exercise, mo practice sa ilang faith publicly, ilabi na sa ilang adlaw igsisimba mo ng adlaw Domingo.
Kung mingon ka nga, sa Constantino ang nag-implement ana ay imong gisurambaw ang kasaysayan. Imuhang tawag anang gibinuangan o giilad nimo ang mga tao subay sa imong pag-create, gikotuod nimo ang kasaysayan, pero wala nimo gitagaan og tama nga kahulugan o tama nga presentation kung unsay gilatid sa gitawag og kasaysayan. So, ang Sunday para sa gitawag og mga Kristiyano kay simba man mo both of first, second and third before Constantine the Great na ana ang pagsimba sa mga Kristiyano adlong Domingo. So but nang moingon nga sa panahon lang ni Constantino ang pag-implementar sa adlong Domingo. Wrong. But na mali na. Ang adlong igpapahulay para sa mga Hudyo nagpabilin. Wala ili sa simbahan Katolika. Pero ang mga Katoliko kay simbahan man siya or iglesia man siyang gitukod ni Kristo, naapot siya adlaw igsimba. O kanang adlaw sinilyuhan sa dugo sa Ginoo. Kung sa manang adlaw, mo nang adlaw nga simba siya adlaw Domingo. So kung Kristiyano ka, adlaw Domingo ang pagsimba. Kung Hudyo ka, adlaw nga igpapahulay or sa atong kalendaryo adlaw Sabado ang adlaw nga ilahang igsisimba. Pero kung hilaw ka nga Kristiyano mo nang adlong Sabado yung pagsimba. Unya pagka man hilaw pug ka nga gitawag og Hudyo, tuman-tuman pug ka sa ilahang balaod nga dili ka sakop sa katilingban sa mga Hudyo. Nga naman kining mga SDA man god kining Seventh-day Adventist, mga hilaw maguna sila hilaw, mga piki gyud. Mga piki nga Sabbath keepers. Nga naman tan-awa lang ng mga Sabbath keepers sa Biblia. Kalayo oras tinlaay anang i-compare nimo sa mga Seventh-day Adventist. Karon perteng yung layo mo na nga dili pwede nga mo yung sila i-claim nila nga kami nang naa sa Biblia. Wrong, mali. Mo bitaw until now ako'y nadunggan nga na 70 Adventist sa pamatuod nga naa sila connection anang 7th day Sabbath sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mo di ta magpailad mga sir mga ma'am. Di ta magpailad ni ining maong tinunto, binuang nga mga argumento sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kinang 7th day Adventist concerning this Sabbath. Again wala giwala sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang Sabat, nagpabili na sa mga Hudyo. Girespeto na sa mga Katoliko. Pero ang mga Katoliko, even gani ang mga Hudyo, girespeto po nila kung unsang adlaw po sa Sabat ang pag-exercise, pag-practice sa mga Katolikong Kristiyano. Nga naman kay kana nga panahon kabalugod sila nga kining Iglesia gitukod sa Romanong Katoliko mo ning Iglesia iyan ni Kristo. Muna ang adlaw silang pagsimba Domingo, di ba? So nga naman kay ang mga Hudyo kabalo man sila nga ang Sabbath dili kin ang problema sa ilaha kamo og tawag ka ng Domingo mo sige wala problema kay mo man pagsimba niyo kay Kristo. Nga ang mo kay Saturday kay mo man nga mo ang kasabutan tali na mo sa Dios kay pagawas man mi from the slavery of Egypt. Nya kini mga Seventh Adventist o sinay tabuan na. Unsa reason? Tungod kay nakabasa ko sa Biblia, wa na as Biblia nga ihatag ang tawag ining adlaw ipapahulay dito lang sa mga nakabasa. Imbento ng Ellen G. White. So, muna dito pailad mga sir, mga mamaha, yan ang ilahang mga tinunto nga mga doktrina, sumala pa ni San Pablo, mga malamaton, o gitawag og doktrina nga magkapasalaag, o magkapabahin-bahin. Kanato. Ave Maria, Viva Cristo Rey.